Nakakatakot ang mga senaryo. Marami siguro ang hindi sumasang-ayon sa akin, mga kaibigan, pero ito po yung aking pakiwari at nakikita sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Nakakatakot. Bakit? Parang bumabalik na ho sa lipunan natin yung maraming mga NPA, yung mga New People's Army. Hindi nyo ba napapansin? Nung sinampahan ng ikalawang impeachment kahapon, araw ng Miyerkules, itong si Vice President Sara Duterte, dinumog ng mga komunista ang Kongreso at malayang-malayang tinanggap nitong, hindi ko malaman kung makagobyerno ba ito o makakomunista, itong si Secretary General Reginald Velasco ng House of Representatives nung ipasa sa kanya o iakyat ang ikalawang impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo o pangalawang Pangulo. 75 na iba't ibang mga sektor ng lipunan. Ito yung mga civil society groups, mga estudyante, mga guro sa public schools, mga religious leaders kuno, hanay na mga magagawa at iba pa ang naghain po ng ikalawang impeachment complaint dyan sa Kamara. Sino ba itong mga taong ito? Hindi nyo ba nakita kung sino sila? Napanood sa TV? Nakita ang mga larawan po nila sa mga dyaryo? Ito, pinangungunahan ito ni Nano, yung tatlong komunistang kongresista dyan po sa Kongreso, si Raul Manuel, ayan, si Arlene Brosas, oh, si Franz Castro. Siyempre, nandyan din sa kanilang background ang nagsalita itong si, mga yung nag-rally, nakikita nyo lagi sa lansangan to eh. Itong si Renato Reyes, na rally ng rally kahit sinong presidente, nagra-rally ho yan eh. Renato Reyes, nandyan din ang kanyang mga boss. Si Teddy Casino. Oh, kilala niyo ito. Ito yung mga unang-unang nagrally, naggugulo sa Menjola ng mga to eh. Si Lisa Masa, mga dating kongresista, Sator Ocampo, ano, si Nery Colmenares. Nandyan lahat po yung mga identified sa grupong New People's Army o Communist Party of the Philippines. Nandyan silang lahat. Hindi ba kayo natatakot sa senaryong yan na tila nagbabalik na sila ulit? Dumadami na sila ulit? Pinababayaan po kasi. Parang mahina kasi yung leader sa palasyo. Pinababayaan po niyang nangyayari ito. Sino ngayon ang kakampihan? Kakampihan ng mga magagaling na kongresista natin, no? Ito mga NPA na ito na tila naglipa na naman, oh? O yung katotohanan na hanggang ngayon, on the process pa yung sinasabi niyong pagwawaldas ni VP Sara sa kanyang mga pondo na para po dyan sa Office of the Vice President. On the process pa sa Commission on Audit, pero gusto niya na kasing pangunahan. Kaya ito ang naging resulta. Nakakatakot mga kaibigan, 75 na mga iba't ibang sektor ang naghain po ng ikalawang impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Hindi pa naman napapatunayan na nagkasala siya. Pero pinangungunahan nyo na yung inyong Secretary General sa House. Talagang malayang-malaya at medyo nangingiti pa siyang tinanggap yung impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. So ano po ang mangyayari natin ngayon, mangyayari sa ating bansa ngayon? Napapasok na naman tayo ng mga komunista. Ang masaklap ho dyan, dumadami na naman po ang droga. Kumalma noong panahon ni Pangulong Duterte. Kumalma. Pero bumabalik na naman po sila ngayon. Yan po ang refleksyon kapag ka isang leader ay mahina o weak ang isang presidente sa isang bansa. Ganyan po ang refleksyon makikita sa ating bansa na magulo, napapasok ng komunista, napapasok ng dumadaming mga naglipanan na ulit ang mga drugs at kung ano-ano pa. Dahil po dyan, isang malaking religious sector organization na matino ang pag-uus o pag-iisip, matino ang pag-iisip ng kanilang mga leader at ng kanilang mga members.
na maglulunsad ng isang malakihang rally. Ito po yung malaking grupo ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan. Dahil po sa nangyayari ngayon sa bansa, nag-decide po ang Iglesia ni Cristo na maglunsad ng malawakang rally laban po naman dito sa impeachment, laban kay VP Sara. Although sinabi nila na sila ay umaayon doon sa panawagan ni Pangulong Marcos na hindi dapat bigyan ng prioridad ang impeachment laban sa Vice President. Pero siyempre, sa atin naman po na nanonood at nag-oobserbaan ho, siyempre laban sa impeachment yan. Kasi kapag may impeachment, anong mangyayari? Matetingga yung gawain po ng Kongreso at ng Senado. Hindi pa nga naipapasa yung budget natin for next year eh. Tapos uunahan nitong impeachment complaint ng mga komunista. Komunista, sino nga nagpapanigan ng mahigit 300 na congressman dyan? Papanigan nyo itong impeachment na isinampa ng mga komunista kaysa pagtuunan po ninyo ng pansin ang budget ng ating bayan? Yan nga ho ang itatanong ko sa inyo. Kaya napakasarap, napakaganda na tayo po ay mapagmatsyag mga kaibigan sa susunod na mga araw at tingnan natin kung saan titindig ang mga kongresista natin na napakarami, sandamakmak na kongresista kung saan sila titindig pabor sa impeachment na inihain ng mga komunista o ipagpatuloy ang proseso. Hintayin ang COA report tungkol po dyan sa sinasabi nilang paglulustay sa pondo ng Office of the Vice President. Abangan ho ninyo dahil marami ding pinaplano ang mga grupo ng mga Pilipino dito sa London at ibang bahagi ng United Kingdom kaugnay pa rin po ng issue, controversial na issue dyan po naman sa Pilipinas. Abangan! Kung hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating pong channel, isang subscription lang naman eh. At isang like ang kailangan ho ng Radyo Pilipino UK. Pwede nyo rin po akong i-add sa Facebook, mga kaibigan. Ayun yung pangalan ko, Buddy Bernardino. Meron din tayong page sa Radyo Pilipino UK page. Pwede po kayong sumali at i-add ang inyong lingkod. Mas marami pa pong video ang atin pong ibabahagi sa inyo, mga kaibigan, sa susunod na mga araw. Thank you po mula sa London. Sa magandang araw po sa inyo, mga kaibigan.